A scripted advisory imposed upon us by the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspendido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986. Hindi kaya ang show na ito ang dapat sinuspindi at minultahan? Nag-umpisa sa isang matinding balitaktakan ang live election debate para sa mga kandidato ng parlamento sa Greece. Sa init ng debate, napalagok ng isang basong tubig ang isang guest. Pero ang lalaki na spokesman ng isang partido, ayun! Isinaboy ang tubig sa kaargumentong babae. Kahit wedded malang ang iba, pero ang katabi ni lalaki, sinita siya. Imbes na mag-sorry, abay pinagbalingan ng sapat ang isa pang katabi niyang babae. Eto, silipin niyo ulit. One more time! Inaresto si Boy High Blood, pero nakatakas raw ito matapos manira ng kandado. May MTRCB kaya sa Greece? Just asking. Magandang hapon mga kapatid, dalawang tulong na lang. Lalaban na naman si Pacman sa oras ng bugbugan. Nababawasan daw mga krimen sa lansangan, pero kami hindi rin tutulog-tulog dito. Bantay sirado sa amin mga kriminal. Ako po si Rafi Tulfo. Mga tol, ako naman si Ben Tulfo. Kahit saan, kahit kailan, eto ang programang dapat inyong asahan sa oras ng balitaan at bakbakan. Narito ang malulupit na balitang kailangan ng agarang aksyon. Sa Metro Exclusive, eskwelahan sa Magalang, Pampanga, pinasok na rin ang mga squatter. Mga bahay na tinayo sa gitna ng campus. Lokal na pamahalaan, helpless. School po siya, tapos nasa gitna po, bahay. Ang pangit mong tignan. Isa pang exclusive, pampublikong eskwelahan sa Tarlac, naniningil raw ng miscellaneous fee na 800 pesos kada estudyante. Bakit ganito? Ang mga upuan, walang desk, mga butas, tinapalan lang ng yero. At ang toilet, amoy piggery sa panghi at dumi. Salisigang strikes again. Mga boarding house sa Marikina, isa-isang inupahan para manakawan ang mga roommate. Isang suspect, tiklo, border na siya ngayon sa presinto. Mga dugyot at delikadong dormitory sa Maynila, hindi nakaligtas sa pagmamatsyag ng Metro Action. Mga pasaway na tirahan, ikinandado na. Pinaghinala ang carnapping syndicate na nambibiktima ng mga car rental services. Timbog, mastermind, babaeng paiba-iba ng pangalan. Isa ka ba sa mga nabiktima? Komisyon ang binigay mo sa akin, hayop ka! Mamatay ka na sana! Buti nga sa'yo! Sa aksyon, solusyon, Lola ang pinagkaitan ng ngiti. Bibigyan natin ng brand new na postiso. Sasaluduhan natin, Lola na leader sa kanilang komunidad, nag-enroll sa high school para makapagtapos na mag-aaral. Balita at serbisyo publiko, umpisa na! Isang eskwelahan sa Tarlac may bonus na naituro sa mga estudyante kung paano pahabain ang kanilang pasensya. Okay. May subject bang ganyan, tol? Paano kasi, Tol Ben, sa eskwelahan ito, talagang masusubukan ang pasensya mo sa mga sira-sirang pasilidad. Talaga mapapabuntong hininga ka na lang, bawal sa atin na magmura kasi. Itong eksenang inabutan ng Metro Action sa Pada-Pada National High School sa Santa Ignacia, Tarlac. Sira-sirang upuan na tinakpan ng yerong butas para mapakinabangan pa. Good luck sa tetano. Ang iba pang upuan,
may pansalo nga ng puwet ng bata, wala namang sulatan. At syempre, ang blockbuster ng pasilidad, ang mabahong palikuran na binabaha ng tubig. Pasintabi po sa mga nagpimerienda. Ang kalunos-lunos na kondisyon ng ito, hindi na masikmura ng mga mag-aaral. Kasi habang nagtuturo po yung teacher, nakatakip po yung ilong namin, pati na rin po yung teacher kasi talaga pong mabaho. Kung kunwari po may emergency test, yun parang hindi po kami makapag-sulat agad, parang ganun po. Pero teka, pati pala ang pamunuan ng eskwelahan, aminadong kakulangan sa kanilang paaralan. So far this year, kasi last year di pa naman gaanong ganyan ang problema. This year pa lang, kaya inaayos namin, kinuha namin yung mga needs ng mga classroom. Kaya nakita ko kaninang umaga, 165 piraso. Naupuan ng sira. Oo. Pero meron naman daw silang balak gawin. CRs, yun nga, meron kaming CRs doon. In the near future, ayusin din namin yan. Nakaplano na rin yan. Talagang nakaka-distract yan. Kaya ang ginagawa namin sa mga utility namin, pinapabantayan namin yan. Pero ang ikinagagalit ng mga magulang, sa kabila ng mga problema, nagagawa pang maningil ang mga teacher ng 800 pesos na miscellaneous fee. Sos Mario Josep, ano ba yan? Basta sinasabi niya, marumi daw. Hindi daw nalilinisang mabuti. Daw na lang siguro sa gilid ng kalsada, nag-iihi o ano. Gawa yung mga anak ko, kumuha ng lata, tinagpi daw sa upuan. Basta hindi daw sasaynan yung clearance pag hindi nagawa yung pinapagawa sa kanila. Meron din kaming saka lang kami makakolekta after the general meeting upon approval of the parents. So yung general PTA, meron yung collection ng 200 pesos. Hindi ba bilyon-bilyon piso inilalaan ng ating gobyerno para lang sa maayos at komportableng edukasyon para sa mga mag-aaral? Bakit ganito pa rin? Ano ba kayo? Nasa linya ng ating telepono tolben si Mr. Aguinaldo, head teacher ng Padapa. Bante mo na, okay. Okay, sige. Tol, kung meron man sigurong nakitang negatibo rito, kukuha ako ng positive. Ano yung positive dyan? Ang mga estudyante at teacher nagiging malikhain. Ibig sabihin? Ibig sabihin, creative, improvise. Butas yung silya. Ginagawa nila ng solusyon. Paano yun? Nagiging, at least, nagagamit yung kanilang... Hindi, butas yung silya, binubutas ng bulsa ng mga estudyante. Dahil kinikikila na 850. Ayun ba yung ibig sabihin? Butas. Ako rin may nakikita akong solusyon eh. Yung silya, di ba may butas? Para hindi ma-shoot yung point ng bata, ilagay mo yung ulo ng head teacher doon para maupuan. Ganda solusyon. Di ba? Tapos ngayon, nandyan na. Babalikan. Tapos ngayon, yung sa skubeta, sobrang baho,